Eto na mga kapatid, ano, galing po ito sa ating PH update. Abogado ni Lisa Marcos ang nag-file ng impeachment. Ano yun? Ano to? So parang kunwa-kunwarian na may impeachment. Sabi ng ganon mga kapatid, no? Nagbistuhan. Oh, na Maricel Halili, sinoplak si Auntie Claire. Oh, alamin ho natin yan. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin po natin to. Galing ito sa ating PH update. Nasa description yan. I-subscribe yan. Talaga hatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, i-play na ho natin. Ano ba ang meron dito? Kasi sabi rin ng isang Duterte na itong impeachment daw, kay kay PBBM parang drawing lang ba? Kunwari, no? Para, tapos wala naman pala talaga. Okay, sige nga, tignan ho natin. Let's go. Wala does something like this. Behind the filing of impeachment case against the president, he said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. Booking. May we have your comment on that? Okay, game. Wala nang intro. Auntie Claire kagad tayo. Sir, Undersecretary Claire Castro. Ba, ang ganda ng entrada. Talaga naman. Talagang... Oo, galing ng camera. ba? Talagang... Net, pag ganito si Auntie Claire. Ba? Ano ibig sabihin ng pag ganito mo? Galing nun Tingnan natin dito. Galing yung auntie yung pasok ni mga ng Claire, no? Yun yung pasok ng mga pamatalinuan daw. Pero ewan natin kung may laman, Okay, tingnan natin. Okay, game. Wala nang intro. Auntie Claire kagad tayo. Sir, Undersecretary Claire Castro. Galing ng Ang camera. ganda ng entrada. Talaga naman. Talagang... ba? Wow. Talagang... Net, pag ganito si Auntie Claire. Ba? Ano ibig sabihin ng pag ganito mo, Auntie Claire? Itong video ho natin na to, saksakan ng pangit. Nandito si Luistro at nandito si Auntie Claire. Pag-usapan ho natin ang mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Balita ko, ito na atang si Jinky Luistro ang kung di tayo nagkakamali, siya na ho ang chairman ng Justice Committee dyan sa House of Representatives. Kaya isa ho siya sa mga tinanong diyan sa inihaing impeachment laban dito kay Marcos Jr. Pero bago yan, Di ba kapanig yan nila Marcos? So, wala di parang kengkuyan lang yung mangyayari. sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, mainit-init ho itong mga dokumentong ilinibas nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mga napagkasunduan ng minority dyan sa Senado. Ito. Kayo na ho, fill in the blanks tayo dito fill in the blanks ho tayo. Sino? Game, sino ho yan? Ito kasi talaga ang nangyari dyan mga kababayan. Tingnan muna natin saglit lang Parang kinonek-connect nila. Ito, nagbigay. Personalities involved. Parang hirap hulaan Sino ho ba to? Ito ba yung pinakaulo, yung nakaupo? Sino sa nakaupo? Ano ba to? Lasinggero ba to? Ang hirap hulaan. Gumagamit ba to ng illegal powder, sabi ng kapatid niya? Ang hirap talaga hulaan. Hindi ko mahula kung sino. Ang kulit ang puta. Ang tindi ng gumawa, parang ang hirap talagang hulaan. Saan na ba yun? Ayan. Ay, ituloy natin mga kapatid Diyan sa diyan sa chart na yan, atin hong makikita kung sino talaga ang mastermind sa mga kabalbalan dito sa mga maanumalyang flood control project. Kahit sino ho dito sa mga major player na to, nga mga key personalities dito sa usapin na to, iisang tao ang tinuturo. O di naman ho kaya, iisang grupo ang tinuturo. Yaan ang grupo ni Martin Romualdez. O etong si Alcantara, etong si Bryce Hernandez, at itong mga Alam nyo, napaka-perfect na tong picture na to. Napaka-perfect. kaya tinuturo, etong si Alcantara, okay?
Si Bryce Hernandez wala siyang tinuturo. Basta ang boss ko itong si Henry Alcantara lamang. Walang labis, walang kulang, ika nga. Tapos ang mga Diskaya, ang tinuturo nila, itong si Henry Alcantara. At ito naman nung si Henry Alcantara ay tinuturo ang si Saldico. Tama mali? Nakikita nyo naman sa ating chart, ika nga, talagang Tapos si Saldico, ang tinuturo si Romualdez. Si Romualdez kaya, sino ituturo ko sa kasakali? Kita nyo dyan kung sino talaga ang mga dapat maimbestigahan at dapat nang mapauwi sa Pilipinas. Ayaw mo na magsalita, Saldico, ito nararapat sa'yo. Huwag mo sabihin sa amin na nasabi mo na lahat ng nalalaman mo. Marami ka pang nalalaman. Yung mga meeting nyo, kung ano na pag-usapan, marami ka pang pwedeng ikwento sa amin. Ngayon, kung hindi ka na OMG. magsasalita, ikaw pa rin ang poster boy ng korupsyon ng pamahalaan. Ito mga kababayan, sino ba ang tinuturo nitong mag-asawang Diskaya? Di ko pinoprotektahan ng mga Diskaya. Baka akala nyo pinoprotektahan ko. Ito ang katotohanan sa lahat ng bumabalot na istorya na to. Sino ang tinuturo ng mga Diskaya? Si Saldico at itong si Martin Romualdez. Sino ibibigay daw kay Martin Romualdez at Saldico? Doon sa mga naunang hearing, yung dalawa na yan, leadership ng House. Sino ba ang leadership Wow. ng House? Martin Romualdez at itong si Saldico. Ang tinuturo ho nila, ang tinuturo ng mag-asawang Diskaya, itong dalawang perwisyo na to na sambay ng Pilipino. At nang lumabas itong si Orly Gutesa, sinong tinuro niya? Sinong dinidelibera ng pera sa Forest Park? Saldico at Saldico. itong si Martin Romualdez. Sa kanila ho ngayon na makikita natin, makukulong si Bong Revilla. Palakpakan ho natin ang Ala, yung puto. Pwede naman makulong si Bong Revilla kung talaga mapatunayan. Pero huwag nyo naman ilihis mga sir. Doon tayo sa totoong issue. Bilyon-bilyon na walang pondo. Hindi ho mananagot kapag si Bong Revilla lang ang ipapakulong ninyo. Kumbaga makakawala pa rin kung sino man yung mga magnanakaw. Diba? Tuloy tayo. nilang sinima. At lumabas itong si former DPWH Roberto Bernardo. Sinong tinuturo? Saldico. Sinong amo ni Saldico? Martin Romualdez. Ngayon, fill in the blanks tayo. Sino? Etong pinakamataas. Etong pag nakikita ko yan, para akong naglalaro ng Super Mario. Di ba yan yung inuuntog-untog ni Mario? Di ba? May anong lalabas na. Ganyan Yan ba yung pumirma? Yung question mark na yan. Yan ba yung pumirma na binasa daw lahat? na ganyan Sino? Sino itong question mark na to na nasa taas ng ulo ni Martin Romualdez? I-komento nyo ho yan sa baba. Gusto ko hong marinig ang inyong mga punto de vista. Rumekta ho tayo dito kay Jinky Luistro kung ano na naman bahong kabalbalan na sasabihin nitong congressman na to. Game! Yan. Kasi ang ganda ng title, ulitin natin Booking ka na, Lisa. Gawa-gawang impeachment bistado. Nagkabistuhan na booking ang script. So parang kunwari apayin natin si PBBM, tas iimbestigahan, tapos wala naman talagang kaso para malinis. Ito yung hula ko lang, vision lang kumbaga. But let me double check that, no? But it is 10 days that is provided under 10 session days that is provided under the rules. As soon as we Ano yan? Hindi totoong impeachment yan. Inunaan lang ho nila yung mga totoong maghahain talaga ng impeachment complaint laban dito kay Marcos. Oo nga. Halimbawa, inunahan na nila. Halimbawa, may mag-i-impeach kay Marcos. So, sila munang mag-i-impeach. Ngayon, pag na-negative ito, maghihintay na naman ng 1 taon. Di ba? Kumbaga, nakakuha sila ng idea doon po sa nangyaring sitwasyon kay BP Sara. Ganun pala itet. Wow. Yun ang ating sigurado dito. Yaan ika nga si Resuela. O ika nga Oo nga. palabas. Sinima na naman ng Malacanang. Para ika nga kung meron man maghain. Ba't ang dami namang impeachment? Hindi naman sincero yan. Sa Lunes pa lang yung totoong impeachment laban dito kay Marcos Jr. Yun ang Ayun. sinusubukan nilang pigilan. Ngayon,
alin ba ang i-repair nila sa komite nitong si Jinky Luistro? Sabay-sabay ho natin alamin yan sa pagbubukas ng sesyon sa January 26. Nako, gumaganda laban! Gusto ko makita ang galaw. Ha? Gusto ko makita kung paano tatrabahuhin ng mga kababayan natin na talagang gusto nilang panagutin ang administrasyon na to sa mga kabuktutang ginawa nila sa nakalipas na 3 taon sa ating bansa. Kung Mike, Kumbaga magkakaalaman kasi live yun eh. Malalaman natin kung magpaplastikan lang ba, kunwari impeachment o totohanan. Magkakaalaman. Kasi alam mo, ayaw nilang maupo si BP Sara. So parang hindi ko sigurado kung talagang dedicated ba yan, legit ba talaga yung legit yung ginamit na word. Legit ba talaga yung impeachment na yan, di ba? narinig ko yung interview mo. Kung sino man yan, mga nababalitaan mong handang mag-file ng impeachment laban dito kay Adik, kayo na lang ang inaasahan naming tumayo dyan. Kasi kung wala naman ho tayong pera at hindi naman ho tayo marunong maghain ng impeachment. Yung mga may experience at talagang magagaling na abogado, sila talagang dapat sumalansan yan. Dapat talaga airtight yung impeachment na yan. Kung may alam ko mahirap tayo sa boto. Pero yung mapag-usapan yan dyan sa plenaryo at committee level, talagang napakalaking bagay ho yan sa sambayan ng Pilipino. Get the official information. Bakit ang masasabi ko lang, bakit ang pangit ni Jinky Luistro? Pangit na budhi niya, pangit mapagmumukha niya. Kaya walang matinong lumalabas dito sa alin na to eh. Budhi, pangit. Ugali, pangit. Diba? Tapos nagtatago pa ng asawa. Pambihirang yan, oo. Yung issue sa asawa, naalala niyo yun. Pero inamin niya, tinago niya. Ayun nga mga kapatid, doon muna tayo sa sinasabing usapang pangit. Reaction video Kapag pangit ang mukha mo, hanggat maaari bumawi ka sa ugali mo. Di ba? Kasi kahit pangit ka, mabango ang ugali mo, panalo ka pa rin sa mata ng Diyos. Sa mata rin ng kapwa Pilipino. Kasi kung mabait ka, magiging gwapo ka sa paningin nila. Pero, kapag ito sample lang pangkalahatan, di ba? Pero kung pangit ka na, pangit pa ugali mo, wala na. Pangit na lalong magiging tingin ng tao sa'yo. Kurakot ka pa, kumakampi ka pa sa kurakot. Tinutukoy ko rito yung mga ganong tao, pangkalahatan. Inaalala ko lang yung sinabi ni PH Update. Pag pangit ka na, dapat nga talaga ayusin mo ugali mo. Pangit pa ugali, wala na. Ewan ko ba, ini-interview to ng mga media. Ikaw naman PH, pinapanood mo. Siyempre, kailangan ko sirain yung mga araw nyo. Kailangan kong ipakita yung isa sa mga kinasusuklaman yung personalidad sa Pilipinas. Walang iba kung hindi si Jinky Luistro. Making our official statement on this impeachment. Pero medyo malamig po sina DS Puno doon sa impeachment and then sabi rin niya ay parang nagbago na rin kasi yung rules of impeachment dahil sa decision ng Supreme Court. How it will affect yung BBM impeachment? Well, it's actually a judgment that rests upon the individual members, ito po ay pagbobotohan both in the plenary and in the Justice Committee. So, what is material here is the individual judgment of the members of the committee as well as that of the Committee member na kung saan kilalang mga aso rin ni Marcos Jr. at nitong si Martin Romualdez. Huwag na ho tayong umasa dyan. Ako gusto kong ma-impeach si Marcos Jr. Real talk kasi kung gusto nilang tamang proseso at talagang mapag-usapan niyo ang yung kabalbalan na yan ni Marcos Jr. Impeachment talaga ang dyan. Ika nga yan yung pinaka-safe route natin kaysa yung kung ano-ano sa... yung kalsada wala Di ba? Nakita naman ho natin. Pero maganda yon. Kumbaga napapakita natin na bukas na ang sambay gising na ang sambay ng Pilipino. Yes. Ngayon, doon tayo sa
Pinali. pinakaika nga proseso na kung saan kahit papaano, alam naman natin hindi tayo makakakuha ng tamang boto. Iwan na lang ho natin, pero yung sinasabi ng ilang mga nag-a-analyst na dapat kalkalin natin yung bantot nito mga sila Luistro, yung ibang mga congressman, para ika nga mapilitan silang gawin ang tama dyan sa trabaho nila sa House of Representatives. Kaso parang malabo ho ata yun eh. Kasi kung sila nagtatakipan dyan, no, wala tayong... kasi ang hirap eh, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo, hindi mo na alam kung saan ka hihingi ng aksyon na para magsusumbong ka. Kasi nga halos lahat ng korap magkakakampi. No, kanino ka nalang tatakbo? Yun ang napakahirap ngayon. Tapos ngayon, impeachment. Hindi natin sigurado kung yung impeachment na yan, totoo nga ba? Sabi nga kanina, baka uunahan lang yung mga totoong magpa-file ng impeachment. Diba? Uunahan lang para meron na naman 1 taon. Para siguro lang sa akin lang to. So parang peke. Etong naka-question mark dyan sa ulo, para sa aking pananaw lang, no? Siguro ano yan? Siguro si PBBM yan. Wow. Kunwari nahirapan pa no? Para sa akin, kasi siya naman ang pumirma ng lahat. Pinirmahan niya yung mga anik-anik, yung mga abubot, na siyang naging sanhi ng korupsyon. Kumbaga napabayaan. Sadya mo man o hindi, pinlano mo man o hindi, napabayaan yung budget, kawawa po ang Pilipinas nating mahal. Diba? Pakiusap lang po. Doon tayo sa tama. May nababasa pa rin ako parang PBBM pa rin sila BBM pa rin. Huwag na ho tayong maging mangmang, para naman tayong gago nyo. Nakikita nyo ng mali. Buksan nyo lang ho kaisipan ninyo konting pag-unawa. Hindi porket naaambunan kayo monthly, BBM na habang buwan. Hindi ganon mga sir. Yung mga, may naliligaw sa akin, may naliligaw, may nagko-comment. Wala na nga nanonood sa akin, tapos may nagko-comment pa ng gano'n. Mga kapatid, pa-like po ng ating video. Napakalaking tulong po ng like sa akin. Lalo na't humina ang algorithm natin sa pagpapalit ng pangalan. Binalik na ho natin ng X-Crew. Sana po, suportahan nyo pa rin. Isang pindot ng like. Kasi minsan kahit 1,000 views, kailangan at least maaari 1,000 din ang mag-likes. Yan. Ugaliin ho natin. Napaka-importante po namin yan. Tutuloy po namin ng pakikipaglaban sa katotohanan. Yan lang naman po ang sekreto sa pagbablog namin. Hindi namin kailangan ng script, puso lang at pag-unawa, di ba? Oh my God, we'll be back again.